lahat na ako'y nagagalak na nakabalik ako rito maging kasangkapan ng Panginoon for encouragement and edification ng mga brethren. Sabi ko nga kanina, kaya tinignan ko yung kalendaryo, I think 5 or 6 months ago ulit na napunta dito, napunta rito. It's good to be back na magkano ng Panginoon. Ngayong hapon po ay gusto ko lang kayong encourage na tingnan natin itong bahagi ng scripture na sinulat ni Pablo sa isang liham niya patungkol sa mga para sa mga churches, no? Dito sa isang lugar na kung saan timeless principle po kung tutusin. Bilang isang mananampalataya, may mga bagay tayo na throughout time, baka this was once, nung una natin itong naranasan, o natikman, o na-experience, napakatamis, napakaganda, pero throughout time, may posibilidad po na medyo lumago, o throughout time, sa tagal ng panahon, minsan nawawala na tayo ng gana tingnan nito, o nasasanay na rin tayo, parang pangkaraniwan na lang, no? So, ang reminder dito ni Pablo, no, sa taga-Thessalonica, yung reminder po ng gospel. Sana po hindi kayo magsawa sa gospel. Sa gospel ni Jesus na kung saan, kung tunay tayong mananampalataya, talagang hindi natin to tatantanan. Hindi natin talaga to hahayaan na ito yung maging malamig sa atin, but then, hindi po ito parang flu shot. Kung tutawagin nila na parang in-inject sa'yo, okay na yan. Hindi po ito first step na kung saan pag nakuha mo to, okay na yung sunod. Hindi. Ito po ay katotohanan, realidad sa isang Kristiyano na kailangan balik-balikan. Kaya nga po tayo nag-Lord Supper din, no? Pwede nga lang, araw-araw sa amin yung Lord Supper para mapaalalahanan afresh yung grace na natanggap natin sa ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. But nonetheless, ito yung magandang pagbulay-bulayan natin sa ginawa ni Pablo sa kanyang liham sa mga taga-Thessalonica. Pero hindi man natin yung tulong ng Diyos bago natin simulan itong pag-aaral na ito. Aming Diyos, salamat po na kayo'y hindi tahimik at maging sa inyong mga paalaala sa amin, gaya itong aming babasahin, ang gospel po ni Jesus, ang kaligtasan na tanging kay Kristo lamang ang siyang maging motivation namin, ang siyang tulak sa amin upang mamuhay ng patuloy na kaaya-aya sa iyong harapan. Na habang kami naghihintay sa muling pagbalik ni Jesus, kami magkaroon ng init sa aming mga puso. Hindi po namin kailangan ng mga methods o ano pa mga bagay na mga scheme para kami ay lumago sa aming pananampalataya. Ito po yung means ninyo. Preaching ng iyong salita, hindi sa lahat. Palaging mapalaran sa amin kung sino talaga kami kung wala kayo sa aming buhay. Yan, Lord, sana ito ay pumukaw sa aming mga puso ngayon. Ramdam namin ang pagod, ang antok, ang kahinaan. Lord, layo niyo po kami sa bagay na ito'y araw niyo pa rin. Kaya Lord, tulungan yung bawat isa sa amin, magmula rito sa harap hanggang sa mga nakaupo, na ang aming mga puso't isipan ay i-arrest niyo po nang sa ganon. Ang aming pag-worship sa inyo ay maging mabangusang niyo sa inyong harapan. Kaya Lord, samahan niyo kami, huwag niyo po kami iwanan. Tulungan niyo po ang bawat isa, ang iyong banal na spirito, siyang pumagitna sa amin. Nang sa ganon, ang aming pakikinig at ang maging pangangalan sa salita ay magbenepisyo po ang aming mga panunod. Sa ikapupuri ng iyong pangalan para sa aming kabutihan. Sa ngalan ni Jesus, ito ang dalangin. Amen. Buksan po natin yung ating Biblia sa 1 Thessalonians chapter 1. Basahin ko na yung verse 5 hanggang verse 10. Ito po yung talata na kung saan ito pagpapaalala ni Pablo. Unspeakable yung joy ni Pablo dito kasi verses 1 hanggang verse 4 yung nagpapasalamat siya sa Diyos at palagi niyang pinapanalangin at inaalala nung sila'y unang pumunta doon kung paano dumating yung Ebanghelyo at sabi nga ni Pablo, tunay nga na napatunayan na kayo nga ay mga tao ng Diyos, kayo mga hinirang ng Diyos. Sa verse 4 sabi niya, knowing brethren, beloved by God, His choice of you. And because of that,
binigay ni Pablo yung reason bakit sigurado siya o meron siyang confidence na tawagin itong mga tao sa Thessalonica na sinusulatan niya na sila nga'y mga choice, pinili ng Diyos dahil may ebidensya. Verse 5 hanggang verse 10. Yun yung ating babasahin ngayon. By the way, babasa ako sa English o sa New American Standard version. Kaya kung may Tagalog kayo, pwede nyo din sundan. Basahin niyo verse 5. For our gospel did not come to you in word only, but also in power in the Holy Spirit, and with full conviction, just as you know what kind of men we proved to be among you for your sake. You also became imitators of us and of the Lord, having received the word in much tribulation with the joy of the Holy Spirit, so that you became an example to all the believers in Macedonia and in Achaia. For the word of the Lord has sounded forth from you, not only in Macedonia and Achaia, but also in every place your faith toward God has gone forth, so that we have no need to say anything. Verse 9, for they themselves report about us what kind of a reception we had with you, and how you turned to God from idols to serve a living and true God, and to wait for His Son from heaven, whom He raised from the dead, that is Jesus, who rescues us from the wrath to come. So, ito po yung dahilan daw, sabi ni Pablo, bakit may confidence siyang sabihin, itong mga sinusulatan niya taga Thessalonica, ay masasabi niya tunay nga mga tao tayo ng Diyos. Isa-isahin natin, kung Lord willing, matapos natin to sa ating outline dito, meron akong 3 points na gusto i-share sa inyo. Una-una yung declaration ng gospel, kung paano ito dumating. Pangalawa, yung resulta ng gospel, the result of the gospel na dinala nila Pablo. At the reception, paano ito tinanggap. At pangatlo yung result of the gospel. So, by the way, itong Thessalonians na binasa ko, mas lalo natin itong appreciate at maintindihan, no? Kung titingnan natin yung buong account dito sa Acts 17. Kasi dito po mas malinaw na pinahayag yung naging activity, missionary work nila Pablo nung pumunta sa Thessalonians. Ano ba talaga yung situation nun, kung paano tinanggap yung gospel? Mamaya titingnan natin yun, no? Una-una, yung declaration ng gospel, sabi ni Pablo, verse 5. For our gospel did not come to you in word only. Now, pag narinig natin yung Thessalonians, maganda ba? Usually, hindi maganda yung perception, no, ng mga, kung nagbabasa ng Bible. Kasi sabihin nila, Thessalonians, sabi nga ni Pablo dun sa mga taga-Berea, mas noble kayo kaysa dun sa mga taga-Thessalonica. Bakit daw? Kasi mga Bereans daw, they read the scriptures. They make sure na yung mga sinasabi ni Pablo sa kanila ay talagang tinitingnan nila kung ito yung mga sinasabi sa salita ng Diyos. Parang sa statement na yan, parang nalagay sa bad light yung Thessalonica. Pero hindi naman ganun talaga ibig sabihin nun, no? Ang pinapatamaan ni Pablo doon ay yung mga Hudyo. In fact, mamaya kung titignan natin sa Acts 17, talagang may resulta. Nung bumisita sila Pablo doon sa Thessalonica at hinayag nila yung gospel ni Cristo. But nonetheless, kung sasabihin natin ganun, dapat may, kung mas noble yung Berea sa Thessalonica, dapat may aklat din sana ng Berea, no? The Epistle of Paul to the Bereans. Wala. Thessalonians yung sinulatan ni Pablo. Hindi lang once, twice. So, it's dear to him sa puso niya. And sa providence ng Diyos, ito yung instruction na makukuhanan din natin. Una-una, makita natin dito sa verse 5, binanggit ni Pablo, our gospel. Nakita natin, our gospel. Dahil daw, si Pablo may confidence siya na yung mga taga-Thessalonica na binisita niya noon, pinahayagan niya ng ebanghelyo, nanampalataya, ngayong panahon na to, nung sumulat siya, naniniwala siya na sila nga yung mga tunay na mananampalataya. Kaya nga simula ng verse 5, no? For, dahil, sapagkat, yun yung reason. Sapagkat, ang gospel na dinala namin, this is not talking about sinabi ni Pablo na our gospel, hindi po ito pagmamayari ni Pablo. Hindi po ito novelty o hindi ito version of the gospel according to Paul. Hindi po. Ang gospel na sinasabi rito, nasa chapter 2 verse 4, sabi nga dyan, but just as we have been approved by God bilang mga lingkod to be entrusted with the gospel, so we speak.
Not as men pleasers, but God who examines our hearts. So, sinasabi na namin, itong gospel na dala namin, inarinig din namin, naipasa din sa amin. At pinagkatiwalaan kami ng Diyos na ipahayag ito sa inyo. So, yun yung sinasabi ni Pablo nung gospel niya. Now, yung characteristic nitong gospel na dumating doon sa Thessalonica, yun yung worth noting dito. Meron akong 4 na pwede natin tingnan dito sa ating talata na binasa. Unang-una, yung gospel na ipinahayag nila Pablo doon sa Thessalonica noon, did not come to you in word only. Dumating daw yung gospel doon sa Thessalonica, sa unang bisita nila Pablo, not in word only. So notice, merong negative aspect, hindi lang daw sa salita. Although, ibig din sabihin, merong salita. That's very contrary, kung pag-isipan natin, paano ba pinapahayag ang gospel? May mga nakilala, may mga kilala kasi minsan na yung gospel, pagpapahayag mo, share mo yung gospel sa pamagitan ng pag-awit, pero haranahin mo yung tao, siguro sa mga skit, sa mga programa, kahit balik-balik na rin po natin yung New Testament, hindi po ginawa ng mga early church. In fact, sa Romans, sabi ni Pablo, Romans 10, sabi niya, faith cometh by hearing, and hearing by the Word of God. Ito po yung means ng Diyos. Ito yung ordained means. But nonetheless, hindi natin ito i-exclude na kung saan hindi pwede gumamit ng Diyos sa ibang paraan. But yun nga, ang salita ng Diyos daw ay pinapahayag. The gospel preached. Ito yung primary means na kung saan ang tao ay maliligtas. Kaya ngayon yung gawain niya Pablo, dumating na yung salita sa kanila, sa salita. Yung gospel na narinig nila, pinarating nila Pablo through words, preaching ng gospel. Pero important dito, sinabi, not in word only. Ibig ko sabihin nun, may kasamang ibang programa sila Pablo, nag-interpretative dance ba sila Pablo noon habang pinapahayag nila? May film showing ba doon? Hindi, ibig sabihin ni Pablo, not in word only, is hindi lamang ito dahil sa salita lang or empty na words. Kasi pag binasa natin tuloy-tuloy, makita natin hindi nga lang talaga sa salita. Hindi lamang, kumbaga, alam niyo naman siguro kung ano yung ampaw, no? Ampaw, yung purong hangin. Pag kinagat mo, kala mo, pero ampaw, ibalik yung ampaw. Hindi ampaw yung dala nila Pablo. Nung pinayag nila yung gospel, hindi ampaw. Hindi ito walang laman. May dating, kumbaga. It's not just mere words or empty chatter. Malinaw itong pinayag, malinaw din itong natanggap ng mga tao. Yun yung unang-unang characteristic, not in word only. Pangalawa, it came to them yung gospel in power. Yun yung karugtong not in word only, but also in power. May kapangyarihan. Yun sinasabi ko, may dating. Hindi na kapangyarihan na dahil sila Pablo ay makapangyarihang tao, apostol, o may mga status, hindi dahil sa kanila. Yung power na sinasabi rito, yung gospel ay dumating in word and in power, ibig sabihin ng power dyan is able. In fact, dyan nga yun, di ba sa original, yung, alam siguro ng karamihan, yung word na ginamit dyan is dyan hinamo yung word na dynamite. It means able, it means power, may capacity to be effective. So yung gospel na dumating sa kanila, it's not just mere words na salita lang, but then it was effective. Merong kakayanan, effective to do kung ano yung dapat niyang gawin. Alam natin yung gospel ni Kristo is the good news patungkol sa ginawa ni Kristo, the person and work of Christ. And ang intention palagi ng pag pinapahayag yung gospel is para sa kaligtasan ng mga makasalanan. It's either, sabi nga ni Pablo, a savor of life to life or death to death. Sa mga patuloy na nagpapatigas ng kanilang mga puso, yung gospel daw ay naging instrumento ng pagpapatigas ng puso nila. Ayaw natin na mangyari yun.
even dito, mga kabataan. Yung gospel na ipinapahid dito, Sunday after Sunday, pag naririnig ninyo, huwag niyo patigasin yung puso ninyo. Because it's an instrument of grace ng Diyos para sa kaligtasan. Doon tayo, an instrument, a savor of life to life. That's what we will pray for. Na maligtas ang mga wala pa kay Kristo through the gospel. Mayroong power yung gospel na dala ni Pablo sa mga taga-Thessalonica. Pangatlong bagay na pwede natin na-characteristic na masabi natin is not only in word but with power and in the Holy Spirit. Hindi dahil kay Pablo, hindi dahil kay Silas, hindi dahil kay Timoteo, hindi dahil mayroong presensya at kapangyarihan. Itong kapangyarihan na to, itong enabling, itong ability na to ay galing sa Diyos. Dahil nandoon ang presensya ng Diyos. Ang tiwala nila Pablo sa pagpahayag ng gospel, na pumilos ito nang may kakayanan effective dahil sa kilos ng Diyos. Napakaiba po sa evangelism na naganap sa atin ngayon. Na kung saan, ang resulta ng gospel ay pinipilit ng mga nagdadala ng ebanghelyo. Pinipilit in the sense na hawak nila, gusto nila, sila ang magpuproduce ng resulta. Paano? Papasundin sa panalangin. Papalapitin sa isang physical na altar. Sabi na, yung desire nila, okay naman. Gusto kong maligtas, walang problema doon. Pero bakit nilalagay mo sa kamay mo, hindi kaligtasan ng tao, at nilalagay mo sa isang desisyon? Na as if yung decision na yun ay mahuhugot mo pag nagawa mo lang yung tamang method. Hindi po. Pag tayo na kumakalat ng ebanghelyo, nirealize natin maligtas ng tao to, we need the result sa Diyos. Ang kapangyarihan ng Diyos, hindi natin kayang brasuhin ang kaligtasan. Hindi natin pwedeng manu-manuhin itong maniobrahin sa sarili nating galing, sa sarili nating talino. Hindi po. We depend upon the work of the Holy Spirit. Kaya nga tayong mga nakakilala kay Kristo bilang tagapagligtas, wala tayong mag-credit sa sarili natin o sa tao na manghahagi ng gospel sa atin. We accredit and attribute it sa gawa ng Diyos. Salvation from beginning until the end. The author and the finisher of our faith. Christ Jesus crucified. Ang Espiritu ni Kristo na siyang bumikilos. So they depended upon the work and the power of the Holy Spirit. It was attended by the Holy Spirit. Sa pag-asa at depende nila Pablo sa gawain ng Diyos, sa pag-share ng gospel, ganoon na lang ang pagtiwala nila sa Diyos that it was attended to by God. Kumilos ang Diyos. Kaya nga may mga naligtas. Brethren, kaya lang may maliligtas sa pangangalan ng salita ng Diyos ngayong hapon, kung may maliligtas, is dahil kumilos ang Diyos. Tapos, hindi dahil mayroong kakayanan yung nagsalita dito, hindi dahil malamig yung aircon dito, hindi dahil kung ano pa mang bagay, dahil kumilos ang Diyos. Dahil nalugod ang Diyos na dumanaw at ipahayag ng malinaw sa taong nakikinig na dati hindi malinaw, pero ngayon binuksan ng Diyos. Yung pabasahin natin mga sa Acts 17, previous nun was what? Lydia. The Lord had to open the eyes of Lydia. Ano ba si Lydia dati? Bago binuksan ng Diyos yung puso niya. Kriminal ba si Lydia? Manggaganso ba siya sa negosyo? Hindi. She was a worshiper of God. And yet, sarado ang puso niya. At kailangan buksan ng Diyos. That's the work of God. We do not assume yung trono at posisyon ng Diyos, lalo-lalo na sa kaligtasan. That's why even kung yun ang panimula ng lahat sa kaligtasan, how much more sa ating conduct sa church, sa ating ginagawa sa church. Tayo bang may akda kung paano dapat purihin ng Diyos? Paano natin sambahin ng Diyos?
Iniwan ba sa atin ng Diyos kung paano natin siya dapat sambahin? Hindi po. Siya ang naghahangad, siya ang nagde-demand ng worship, at siya ang may akda at may karapatan kung paano siya dapat purihin. Hindi tayo. So with that, makikita natin it was attended by God, by the Holy Spirit, yung gawain ng Ebanghelyo, kaya naging effective, kaya nagkaroon ng power, yung pangangaral nila Pablo doon sa Thessalonica. Pang-apat na characteristic na binanggit ni Pablo, not only was it attended by the Holy Spirit, but it was with full conviction. Now, with full conviction na binanggit ni Pablo dyan, persuasion or persuasive, meron dalawang posibilidad na pag-intindi. Una-una, in connection to the Holy Spirit's work, dahil kumilos ang banal na Espiritu, inattenda ng banal na Espiritu ng Diyos mismo yung gawain na yon, kaya na-persuade yung mga tao noon na manampalataya. Because the Holy Spirit was there and God was working, kaya nagkaroon ng conviction. Full conviction na sila ay manampalataya kay Jesus. Dito sa Jesus na pinapahayag ni Pablo. Ay kalawang pwedeng interpretation dyan, or si Pablo mismo convinced or convicted, with full conviction niyang dinadala ang Ebanghelyo doon. To the point na, ang sabi nga, kaya sabi ko, most likely yung pangalawa, no? But nonetheless, kahit saan, pwedeng i-apply. Pero maganda kasi sinabi ni Pablo, verse 5, just as you know what kind of men we prove to be among you for your sake. Sinabi niya yung gawain, yung gospel daw, nandun yung Holy Spirit, and with full conviction namin pinahayag sa inyo. Full conviction namin na kami convinced na ito'y gawain ng Diyos. Paano nyo nasabing fully convicted kami na itong gawain ito ay ito lang talagang pwede magligtas sa inyo? Ito lang pwede magbago sa inyo. Kasi sabi ni Pablo, kasi kayo mismo just as you know how, what kind of men we prove to be among you for your sake. Ang sinasabi namin, hindi kami parang nag-i-endorso ng produkto, parang may commercial, sabihin natin, sino mga nag-i-endorso ng sardinas ngayon? Sabihin natin, si Chris Aquino. Marami siguro kamag-anak ni Chris Aquino dito, no? Sabihin natin, si Chris Aquino, nag-i-endorse ng, sabihin natin, Ligo. O Yang Tao. Sardines. Makukonvict ba kayo na, mapupersuade ba kayo na itong taong to sa ganyang kalibre, ganyang kalidad ng buhay niya, ganyang antas niya, naniniwala ba kayo na araw-araw kumakain ng sardinas? Parang mahirap, no? Si Pablo, sinasabi niya, we are fully persuaded na itong dinadala namin ay may kapangyarihan upang baguhin kayo because nakita niyo kung paano kami namuhay sa harapan ninyo. At ito rin yung nagbago sa amin dahil ito sa Ebanghelyo, dahil sa pagkilos ng Diyos. So it came with not only with word but with power and with the Holy Spirit and with full conviction. So these characteristics were evident in Paul and kanyang mga kasamahan. They had to be affected first by the gospel bago sila maging effective talaga na tunay na ipahayag yung gospel. Nang hindi ko minimimize na pwede yung isang tao ay convincing na magpahayag ng gospel and yet sa totoong buhay ay hindi naman talaga siya manampalataya. No? Marami po. Ako dati. Convinced ako na alam ko yung gospel. Pinapahayag ko ka. Kalaunan, nung pinahayag sa akin ng Diyos na hindi ako manampalataya. Paano yan, Brad? Paano yung mga tumanggap? Kasi paano yung mga tumanggap sa Panginoon? Ibig ko sabihin yun, hindi totoo yun. Bakit sa akin ba nakasalamin kalikasan nila? God can use a crooked stick to draw a straight line. We are all crooked sticks. Even the best of men na alagad ng Diyos are crooked in some way. And yet, He chooses to use them to draw a straight line. Praise be unto God. Soberano ng Diyos.
Kasi kung sa atin nakasalala yung kaligtasan ng tao, walang maliligtas. Now, in application, when we declare yung gospel ng Diyos, gospel ni Kristo, maganda siguro tanungin natin sa sarili natin. Kung pinapahayag ko bang ebanghelyo to, nakikita ba itong katotohanan ko sa buhay ko? Nakikita ba yung katotohanan ng kapangyarihan ng Diyos na sumasama sa akin? Hindi man perfecto, pero nakikita itong iba ako. May kaibahan ba sa akin? Doon sa kaopisina ko, sa kapatid ko na hindi manampalataya, sa kapitbahay ko, sa kaklase ko, na kung ipapahayag ko to, masasabi ng tao, mukhang okay nga yan, nakikita ko sa buhay mo. Even si Peter sabi niya, be ready to give an answer to anyone who asks of the hope that is within you. Ibig sabihin, dapat, pag inandaraw tayo, magpahayag nung pag-asa na nasa atin. Ibig sabihin, nakikita ito. Maging handa raw tayo maipahayag yung gospel. At its basic minimum. So, ang question sa atin, maging magandang tanong, meron bang connection yung pinapahayag nating gospel sa buhay natin? Or is there a disconnect? Na pag sinabi mo ganito, pinapahayag mo yung gospel, hindi mo mapapatingin sa'yo na masama yung sabihin mo, ganyan ba? Kung ganyan na yung buhay mo, sasabihin mo sa akin ganyan, di ba rin na? No? Sana hindi. And this is an encouragement, not a discouragement. This is encouragement sa atin, mga brethren, na mag-ingat sa ating mga pagduro. Sa pamilya, sa kapitbahay, sa trabaho, sa eskwela, kung saan man tayo. Nang sa ganoon. Nakakalungkot. No? Where there are times sa pag nasabi, nalaman ng kausap ko na Christian ako, biglang may, alam mo yung madalas yung hirit ay, ganun ba? May kakilala rin akong baptist ganito. Ayun, lakas uminom. Lakas maglasing. Misrepresented. But then, it's not a dying cause. Wala sa kamay natin yan. Sa atin, magpatuloy tayo lumakad ng may kabanalan, tugma yung buhay natin sa gospel na pinapahayag natin. Yung kapangyarihan ni Jesus na nabuhay mula sa kamatayan, at tayo spiritually dead, binuhay ng Diyos through the regenerating work of the Holy Spirit. At may tunay na pagbabago niya. Not perfect, but then there is change. There is a radical transformation na nangyari. Obvious at evident. Pangalawa, yun yung gospel, yun yung pagpapahayag ng gospel ni Pablo doon sa Thessalonica. Yung reception ng gospel sa verse 6b. Verse 6b muna, no? Talo na natin tong verse 6a. 6b sabi diyan, having received the word in much tribulation with the joy of the Holy Spirit. Kaya dito, kailangan kong hold your place dito sa Thessalonians. Punta tayo sa Acts, sa aklat ng Acts, sa mga gawa ng mga apostol. Acts 17, verse 1 to 9. Nagsimula po yung chapter in connection sa chapter 16 na pinakawalan na sila Pablo dun sa preso at na-convert yung si Lydia, na-convert na yung jailer at ito, palabas na sila ng city dito sa lugar nila Lydia sa Philippi. Now, to chapter 7, now when they had traveled through Amphipolis and Apollonia, they came to Thessalonica, where there was a synagogue of the Jews. And according to Paul's custom, he went to them, and for 3 Sabbaths reasoned with them from the Scriptures. So 3 weeks si Pablo na malagi dito sa Thessalonica, coming from Philippi. And some explaining, verse 3, and giving evidence that the Christ had to suffer
rise again from the dead and saying, this Jesus whom I proclaiming to you is the Christ. Pinahayag ni Pablo yung Ebanghelyo doon. Now, ano ba yung konteksto? Yung background nito, yung gospel preaching ni Pablo, ang sabi dyan sa verse 4, and some of them were persuaded. Some of them, meaning Jews. Nasa synagogue siya eh. Some of them were persuaded and joined Paul and Silas along with a large number of the God-fearing Greeks and a number of leading women. But the Jews, yung mga leaders, majority, became jealous and taking along some wicked men from the marketplace, formed a mob, set the city on an uproar, attacking the house of Jason. Kawawa naman si Jason. They were seeking to bring them out to the people. When they did not find them, they began dragging Jason to some brethren before the city authorities, shouting, these men have upset the world or turned the world upside down, have come here also. And Jason welcomed them. And they all act contrary to the decrees of Caesar, saying that there is another king, Jesus. They stirred up the crowd and the city authorities who heard these things. And when they received a pledge from Jason and the others, they released them. Hinanap nila si Pablo. Kung obviously itong mga Jews na to, nandun na rin ito nung sa bago pa pumunta si Pablo, sumusunod-sunod ito kina Pablo. Sabi na ito, dinala itong mga sila Pablo, nandito. At ginugulo yung bansa, yung bayan na to. At ito, dito sila tumuloy kay Jason. Si Jason, hindi nahanap si Pablo, si Jason yung pinag-initan. They were against Christ. They were against the gospel of Christ. May pinahayag dito. So yun yung reception ng gospel sa kanila. But nonetheless, no? Yung background ng gospel, kung paano yung pinahayag ito, hindi po masaya. Hindi po madali. Hindi convenient. Ang kalagayan ng mga naging manampalataya sa Thessalonica was yung konteksto kung paano dumating sa kanilang gospel, mainit. Hindi mainit yung gospel. Mainit yung kalagayan sa paligid. May threat, may opposition, may affliction, may false accusation. Automatic, kung tatanggapin mo itong mensahe ito, magiging kabilang ka nila Jason, magiging kabilang ka nila Pablo, automatic, disipulo ka ni Kristo. Kung disipulo ka ni Kristo, lagot ka. Ito example, si Jason. Tribulation, kasi sabi, balik tayo dun sa verse natin kanina sa Thessalonians, verse 6, having received the word in much tribulation. Sa kalagitnaan daw ng mainit na persecution at pag-uusig, tinanggap nila yung salita ng Diyos. Now, yung issue dito is not just tinanggap lang nila, but more of yung attitude pa kung paano nila tinanggap. Masabi dyan, they received the word in much tribulation with the joy of the Holy Spirit. Now, this is very contradictory yung sa Luke 4:16 to 17, no, yung parable of the sower. Yung isang soil doon, na kung saan, yung analogy na binigay na yung seed, yung salita ng Diyos, yung soil, yung kondisyon ng puso, at doon sa klase ng soil na kung saan medyo mabato, natanggap yung salita, and sabi nga doon, receive the word gladly, nagkaroon ng umusbong. Umusbong siya, yung naging halaman, pero dahil sa persecution, symbolized by nung araw, yung mainit na hangin, because of the persecution, actually, ang lino ng persecution for the word. Hindi lang persecution na wala kaming kinakain kasi ngayon. Hindi, dahil may persecution, dahil nanindigan sa katotohanan ng salita ng Diyos. Dahil na-persecute sila, ano sabi doon? Namatay. Hindi namuha, hindi nagpatuloy. Ito, yung word, sino, na mayroong persecution.
And yet, tinanggap na mayroong joy at nagpatuloy. It was received with joy. Joy that comes from the Holy Spirit. Actually, yun yung ebidensya rin. The joy that comes from the Holy Spirit, it's a fruit of the Holy Spirit. The fruit of the Spirit sa Galatians 5:2. Love, joy, may kagalakan. Kaya ang hirap isipin ng isang Kristiyano na bugnutin. May kailan mga bugnutin Kristiyanos? Pag nasalubong mo, galit sa mundo, kasimangon. Okay naman, may mga problema rin tayo. Minsan sumisimangon tayo. Pero ito parang, wala kang araw na hindi nakasimangon. Ano ba? Parang kailangan ba ng facelift yung mo? Parang galit. Asan ang joy na nanggagaling sa banal na Espiritu? Joy, by the way, na kahit anong circumstance sa paligid, there's that inner joy and inner peace na galing sa Diyos. Nagtanging Diyos lang ang pwede magbigay. There's that confidence and hope na kahit anong mangyari sa akin dito sa paligid, I have that peace that comes from God that passeth all understanding. Receive the word with joy from the Holy Spirit or with the Holy Spirit. So despite yung circumstances, tinanggap nila. Hindi sabi nung kanina sa Acts 17, some of the Jews were persuaded, na-convince. And again, sabi natin, binasa natin ganito sa Thessalonians, hindi dahil magaling si Pablo. Alam natin, kumilos kasi ang Jews. That's why they were convinced, persuaded, and joined Paul and Silas along with a large number of God-fearing Greeks. That's the work of God sa kanilang kalagitnaan. So the gospel declared is a call that needs to be responded upon. Kasi sa Acts 17 po, pinakayag yung gospel, may mga nakikinig, at makita natin doon, iba't iba o dalawang klaseng nakikinig. Yung nanampalataya, naniwala, at yung hindi. Wala pong pangatlo. Pag sinabi mo nga, sa kanila muna siguro, okay yung sinasabi mo po. Actually, hindi nyo sa Areopagus kay Pablo. No, nung nangaral siya dun sa mga scholars, sa mga Athenians. Some believed, some sneered, natawa, pinagtawa na si Pablo, and some sabi, okay yan, pakikinggan ka namin. And some nag-reject. Seemingly more than two, pero bottom line, dalawa lang talaga. It's either you are for or against God. It's either you obey the gospel or you reject the gospel. Yun lang yun. Ang gospel call po sa atin, sabi ni Kristo sa Mark 1:15, repent and believe the gospel. It's a command. So the call of the gospel needs to be responded upon. Kaya sa atin na ngayon, panawagan din is, kung hindi, meron pang hindi pa mananampalataya dito, what is causing you not to take the call or heed, pakinggan, tumugon ng tama sa panawagan itong ito? Lumapit ka kay Kristo. Nagsisihan mo yung kasalanan mo. Eh, pag pinagsisihan ko yung kasalanan ko at lumapit kay Kristo, bata pa ako, sayang yung mga kasiyahan na pwede ko pang maranasan. Binata pa kasi ako, dalaga pa ako. Dami pang parties na pwede mapuntahan. Pag tumugon ako dyan, hindi ko na mapupuntahan. Dami pa mga bagay, mga pwede kong gawin. Yan. Pag nagdesisyon ako dyan, tapos na, game over na ako. Kaibigan, you're making a big mistake. Pinagpapalit mo yung eternal joy and lasting joy sa mere temporary joy. Sabi ni Moses, the passing pleasure of sin. Be careful kung ano yung mga decisions natin, especially patungkol sa tugon ng gospel. Either you obey or reject. To delay is to reject. Kaya ang panawagan ng writer ng Hebrews, do not harden your hearts. Do not harden your hearts. And kaya narinig natin, itong pagtanggap nila ng gospel, persecution, tribulation, sa atin, hindi naman siguro tayo tinutukan ng baril, wala tayo sa gitna ng mga Abu Sayyaf o terorista,
o mga galit sa Diyos nung tinanggap natin yung salita ng Diyos. Salamat sa kalayaan na binibigay sa atin ng Diyos ngayon. At then, ang problema, nagiging rampant yung isip-bilisin. Dahil sa desire lang na gusto maraming magandang desire. Gusto namin maraming maligtas. Anong problema doon? Iasa natin sa Panginoon. Iiyak natin sa Panginoon. Pero kung ilalagay mo sa kamay mo, kaligtasan nila by a decision, hindi ko nakakaliwala sa Diyos na. Let us steer clear from these man-made methods ng pagmamanipulate. And yet, sa mga kaibigan natin, na nakakarinig ngayon, ito yung mercy ng Diyos. Ito yung awa ng Diyos na nakagising ka kaninang umaga, nagkaroon ng hiningang pumasok sa ilong mo, nakakarinig ka ng pangangaral ng Ebanghelyo ng Diyos. It's a mercy that you cannot afford to reject. Pangatlo, ano yung naging resulta ng gospel na ipinahayag ni Pablo na may kapangyarihan, dinalaw ng banal na spirito at persuasive? Sabi rito, dahil kinilos ito ng Diyos, kaya convinced si Pablo na itong sinusulatan niya yung mga tunay na tao ng Diyos, ito dahil dito. In results of the gospel, verse 6a, balikan natin. You also became imitators of us and of the Lord. Anong una? They were conformed to the image of Christ. Less kina Pablo, primarily sa Diyos. They became imitators. In what sense? Imitators of sufferings. Sa kalagitnaan ng paghihirap, ng persecution, pag-uusig, they identified themselves with the apostles. So talagang pinaghirapan, pinaghirapan. Most of all, si Kristo. Brethren, huwag tayong maghanap ng comfort dito sa mundo. Because our life as believers, as Christians, is a war. It's a constant. The moment you sign up, the moment that you are converted to Christ, you have enlisted yourself in His army. You have enlisted in a war against sin, against the devil, against the world. We are in constant engagement with the devil, with enemy and sin. We cannot afford na maglaro-laro. We are to be imitators of Christ's suffering. If our Master suffered, garantisado, tayo mga tagasunod ay magsasuffer. Kaya nga, I don't know kung familiar kayo sa mga Word of Faith movement, no? Prosperity Gospel movement. Nang pangako, kung ikaw ay sumunod kay Kristo, manampalataya ka, hayahay ang buhay. Pag tinignan ko yung mga sinabi ni Jesus, it's tribulation and persecution. Sabi ni Pablo kay Timothy, those who choose to live godly in this present world will suffer persecution. Hindi po those who live godly in this present world will become millionaires. They became imitators of Christ. I'm not saying na tayo maghanap tayo ng paraan para mahirapan tayo. Hindi rin naman. Hindi tayo sadista. But then, it's inevitable. Kung tayo titinig sa katotohanan at sa kalooban ng Diyos, kumukontra ka sa agos ng mundo. Kumukontra ka sa agos ng mundo na pinapatakbo ng sistema ng demonyo, ng kasalanan. Siyempre, you will experience suffering, persecution. But nonetheless, it's a finished warfare. It's already victorious in Christ. We are conquerors. We are conquerors in Christ. So they became imitators. They became conformed to the image of Christ. And pangalawa, distinct effects ng gospel na dinala na Pablo dito dahil natunay na mananampalataya siya at naligtas.
An undeniable testimony of a radical change. Hindi mapagkakailang pagbabago. Pagpapahayag na sila nga ay tunay na binago ng Diyos. Verse 7, so that you became an example to all believers in Macedonia. Naging halimbawa sila sa ibang churches, sa ibang mga tao at mga nanampalataya. Hayag yung kanilang patotoo. Hayag ang kanilang buhay. No, I don't think, hindi ako naniniwala na sila ay pasikat, no? Hindi tayo magiging pasikat na Kristiyano na we live in a selfie generation. Maybe baka minsan, kung sana mangyari, especially yung people, kung may mga mananampalataya ng people dito, don't be a selfish Christian. Look at me, I'm a Christian. Be cheerful. Baka pagtingin sa'yo, ganyan pa pagiging Kristiyano. No, hindi sila nagpapasikat dito, but in their following after Christ, in their conformity, sa kanilang desire, pag-ibig na lumago at umibig pa ng malalim kay Kristo, hindi maiwasang makita ang buhay nila. Kaya ang pattern, no, nauna yung conformity to Christ bago yung kanilang testimony. You may fool, pwede nyo lokohin ng ibang tao na ikaw ay Kristiyano sa mga ginagawa mo. Pwede mo gayahin yung gawain ng isang Kristiyano. Na kung hindi, kahit hindi ka naman totoong Kristiyano, ano ba ginagawa ng Kristiyano? Sa church, minsan nga, to the point, akala ng iba, may certain attire ang pagiging Kristiyano. May certain na hati ng buhok ang pagiging Kristiyano. Pwede kayahin eh. Na mga parang may hawak ang Bible, laki-laking Bible. Papuntang church, disabling. Yung language mo, punong-puno ng patungkol sa Diyos. Pero pagkatapos ng bagay na yan, yung prinsipyo pinapatakbo mo sa buhay mo, hindi tuma. Pwede po mangyari yun. Being a parrot of Christianity, gaya-gaya. Pero wala namang katotohanan. Being conformed to the image of Christ. Kung sino si Jesus, kung ano si Jesus, kung paano niya pinaglaban, anong pananaw ni Jesus sa kasalanan. Question, paano ba natin tinitingnan ang pagsisinungaling? Tinatawanan ba natin ito? I remember isang preaching na isang pastor, sabi niya na sa illustration niya, sa pag-preach niya about repentance, may lumapit na bata sa gitna ng aisle. Sabi ng bata, pastor, napakasuklam-suklam ko sa harapan ng Diyos sa ginawa kong kasalanan. Tanong mo, bata-bata, ano kaya ginawa itong batang ko? Sabi mo, bakit? Sinungaling ako. Parang natawa yung iba. Sabi niya, bakit pinatatawa? Hindi mo ba nakikita nangyayari sa bata? Nakita niya kung gaano kakarumal-dumal ang isang kasalanan na dati pinagtatawanan niya rin. At nang nakita niya dahil sa pagkilos ng Diyos, nakasublang-sublang ito sa harap ng Diyos. Ganun di ba tayo? Do you view yung pagsisinungaling ninyo kahapon ng mas marumi ngayon? We should. We should. Because kung talagang tunay nating dinidilag ang pag-ibig natin sa Diyos, the more tayo lumalalim sa ating pag-ibig sa Kanya, the more natin kinakamuhian ang kasalanan. Nagmamagnify yung pananaw natin sa kasalanan. Dati, okay lang. Ngayon, mas marumi. The more ako lumalapit sa Diyos, the more kayong lumalapit sa Diyos, the more nakikita yung karumal-dumal, ang napakaliit na kasalanan. And that should be the effect sa atin. And sabi nga rito, ganun ang nangyari sa kanila, undeniable. It was very noticeable. Sabi nga dyan, for the word of the Lord has sounded forth from you, not only in Macedonia and Achaia, but also in every place, your faith toward God has gone forth.
so that we have no need to say anything. For they themselves report about us what kind of a reception ng gospel we have with you, and how you turned from idols and turned to God instead, to serve a living and true God. Dati mga idol worshippers, tumalikod. And baka karamihan sa atin dito, galing sa ganung background, pinalaki sa ganung background, nagyumuyo po sa ribulto, nagsasamba, umaalay, nananalangin sa mga patay na ribulto. And you may relate sa bagay nito. But to us din, na hindi naman siguro lumaki, hindi nakaranas sa ganung klaseng environment, na may sinasambang Diyos-Diyosan, meron nakalagay sa bahay. I remember what Calvin said, our hearts are, yung puso daw natin, this is a manufacturing, it's a factory of idols. Pag-ingatan natin. Because ang pinaka-inosenteng mga bagay pwedeng maging idolo sa buhay natin, maging hadlang sa ating pagmamahal sa Diyos. We may grow cold sa ating pag-ibig sa Diyos dahil sa mga idols na nire-reproduce ng puso natin. It could be as innocent as your job, yung asawa mo, yung anak mo, yung pera mo, yung gamit mo. Anything. Let's be careful, brethren. So dahil dyan, they became conformed to the image of Christ. Undeniable yung testimony na tunay at ganap na pagbabago sa kanila. Pangatlo, may perseverance sa godly living. So kung saan dyan yung perseverance for godly living? Verse 10, and to wait for His Son from heaven, who raised Jesus, who raised the dead from the dead, that is Jesus, who rescues us from the wrath to come. To wait for His Son. Anong implication po nun? Sabi ni Pablo, kayo mga taga-Tesalonia sa tumanggap ng gospel na to, tunay nga kayo yung mga tao ng Diyos. Bakit? Kasi ito yung ebidensya ngayon. At nagpapatuloy kayo dahil tinitingnan niyo yung pagbalik ni Jesus. Question. Kung isang mananampalataya, isang tao, isang mananampalataya na lumilihis ng landas, kung ikaw, lumilihis ka ng landas, hahanapin mo ba yung pagbalik ni Jesus? Parang there's this attitude na parang, Lord, magsisisi mo na ako. Kailangan ko magsisi. That's good. Because in view of the coming of Christ, nagiging conscious tayo sa kalagayan natin ng present, na tayo'y magpatuloy. Tayo'y magpatuloy sa lakad ng kabanalan. Dahil hindi po license na kung ako'y ligtas ngayon, once saved, always saved, pag bumalik si Jesus, kung ano man yung datna niya sa akin dito, tatanggapin niya ako. Hindi po. Ang waiting dito ay hindi po ito idle na wait. O yung parang naghihintay ka lang ng ka-eyeball mo sa mall. No? Na sabi sa'yo, magkita tayo alas 12 sa food court, alas 3 na wala pa. At bigla nag-text, sabi niya, sorry, malilate ako, sobrang traffic, mga alas 6 pa. Ikot-ikot ka muna dyan, patay oras ka muna. O sige, ito, nalito na rin ako. Hindi po ganun klase paghihintay ito. Ito yung paghihintay na merong pananabik at merong sadyang pagsikap na kung saan nag-iingat siya sa kanyang ginagawa habang hinintay niya yung pagbalik. Ito nga yun po yung example ng parable ni Cristo sa wise and foolish virgins. Merong expectation, merong wisdom na habang naghihintay sila dun sa bridegroom, they trim their lamps. Talagang may oil sila, prepared sila. Bagamat nakatulog sila, pero prepared sila. Compared dun sa foolish virgins na walang pag-ahanda na yan. So, when Paul says that they wait for His Son, there is an anticipation. So, tinitingnan nila yung araw na yun. Kaya yung present life nila may pagpupuloy. Tayo ba mayroong pagpupuloy? Gusto yung lakad natin. If we held to that gospel before na napaka-dear sa atin, is it seen unang-una sa buhay natin?
sa ating language, sa ating pananalita, sa ating kilos, sa prinsipyo natin. And is there an expectation? Nakikita ba yung pananalig sa pagbalik ni Jesus? And you want one implication of yung expectation sa pagbalik ni Jesus? Yung worship natin sa church. Naisipin ba yun? Because yung coming ni Christ, that's ang ginagawa natin, brother. This is a foretaste of glory kung anong gagawin natin sa natin. If you think na itong worship services na ginagawa natin every Sunday ay boring, anong i-expect mo sa langit? Kung wala tayong delight na mag-feast sa salita ng Diyos at sa presensya ng Diyos, pag nagtitipon tayo, what gives you the right na hanapin yung bagay na yun? This is a foretaste ng glory that's coming of the worship service na mangyayari throughout eternity. May imperfections, may sin, may pagod, may kahinaan, may kasalanan, yet we endure. Yan, apektado yung pananaw natin of Christ. So, brethren, nakita natin dito, itong mga bagay na to, patungkol sa gospel na nila ni Pablo sa mga taga-Thessalonica. And he was convinced, he was confident na itong mga taong sinusulatan niya ay mga tunay na mananampalataya. At ang encouragement sa kanila ay magpatuloy hanggang sa huli. Kasi lang natin sa 2 Thessalonians, may mga agaw-agaw. Paano po pag yung mga patay namin mga mananampalataya na kamag-anak? Comfort na binigay si Pablo. But hanggang dito lang tayo. So in application, sa mga mananampalataya, rejoice and thanksgiving sa gospel, sa Diyos, sa gospel na napahayag sa atin. Have you thanked God sa kaligtasan? When was the last time na tayo nagpasalamat sa Ebanghelyo na karating sa atin? When was the last time na tayo nagpasalamat sa pagkilos ng Diyos na mga pamilya upang basagin yung puso natin, bato, matigas, at rebelde sa Kanya? Praises and thanksgiving. And kung gano'n nga nangyari sa atin na binago at initas na ng Diyos, eh dapat we have to live in light of that gospel truth continually hanggang sa huli. Hanggang sa huli. Walang bibigyan. And for the church, hindi lang individually, maging example itong church of godliness and love. Sa mga hindi mananampalataya, sa mga nandito, most of all, godliness and love for God's truth. Sana hindi po nangyari kina Joshua noon. Na nawala na isang generation, hindi na naipatuloy. Kaya after Joshua, there was a generation na sumunod, hindi nakakilala sa Diyos. Sana hindi mamatay yung ilaw dito sa LGBT. Sana kabataan, hanapin yung Diyos. Sa ating mga matatanda rin dito, sana you pray, you cultivate that relationship with your children, with the young ones. Magpatuloy itong gawain ng Diyos, kululutin niya. Magsumikap tayo sa gawin. And sa ating mga kaibigan dito, baka first time yung marinig yung gospel, baka matagal na narinig yung gospel, marinig siya na kanina, panawagan ng gospel ay kailangan tugunan ng tama. Ang tamang tugon dito, pagpapasakot, obedience to the gospel. Repentance kay Kristo Jesus. And the reality na ikaw ay nandito ngayon, again, sa nasabi ko, is a mercy of God. Awa ng Diyos. So may you see, sana makita mo yung awa na yun. Eh siya tumulong sa'yo, sabi nga ni Pablo, that the goodness of God may lead you to repentance. Sana mangyari sa atin. Nalangin tayo. Tunay namin Diyos na kulang ang mga salita na pwede namin ipunin at bigkasin sa aming bibig sa pasasalamat sa Ebanghelyo na nakarating sa amin at naipahayag sa amin at kinilusan nyo upang kami